in the potter's hand. Wow. Sa kamay ng potter. So makikita po natin doon sa image, may hinuhulma po, hinuhulmang tao, and then kamay po nung naghuhulma sa kanya. So, ang atin pong verse na kagaya ng binasa kanina is taken from the book of Jeremiah chapter 18 verses 1 through 6. And it says, "This is the word that came to Jeremiah from the Lord." So hindi po kahit kanino, but this is from the Lord. Amen. "Go down to the potter's house, and there I will give you my message." So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Then the word of the Lord came to me. He said, "Can I not do with you, Israel, as this potter does, declares the Lord. Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand." Let us all pray. Heavenly Father, we thank you, God, for this night. We thank you for your message. We thank you that you have brought us here. I pray that you would allow your Holy Spirit to stir in our hearts the passion to know you more, to learn from your words, Lord God. And we pray for wisdom upon all of us that we would understand your words, and that not only understand, but live in according to your words. We thank you, God, for revealing your purpose tonight, and that all of us will be blessed by your word. But most of all, you will be blessed by the way that we will live according to your words. Yes. Glory and honor belong to you in Jesus' name. Amen. So kagaya po ng ating binasa, ang sinabi dyan, like clay in the hand of the potter, not handled by ourselves, not by our abilities, not by our strengths, but by the hand of the Lord. And it is a good thing. Kasi kung sa kamay po natin nakabase yung ating mga buhay, baka patay na po tayo ngayon, natamaan na po tayo ng missile. Amen. Thank you, Lord. But because we are in the hand, in the protection of our Lord, tayo pong lahat ay nandito pa sa ngayon. So let us all be excited sa message ng Panginoon tonight. Potter. So lahat po, alam naman po kung inong ibig sabihin ng potter, di ba? So wala naman pong medyo na nalilito kung ano po yung potter. So clay, yun po yung gagawin na mostly yung yung mga pot po ng ating mga tanim. So minsan yung iba, yung dati pa, yung mga lutuan nila made of clay. So sa storya po natin ngayon, there are 5 lessons that we would learn. Marami pong lesson, pero 5 lang po yung ating i-highlight tonight. The first lesson, God is the potter shaping our lives. And our destiny depends on how we respond to His hands. Ang Diyos, yung humuhubog sa ating mga buhay. And our destiny, kung ano pong mangyayari sa atin in the future, depends on how we respond to His hands. Kung paano po tayo mag-respond sa paghuhubog ng Diyos. Napaka-imposible po na maging maganda yung ating buhay kung hinuhubog tayo ng maganda ng Diyos, pero tayo po ay nagpupumiglas. Napaka-imposible na magampanan po natin yung ating mga purpose sa ating mga buhay na binigay ng ating Diyos kung tayo po ay umiiwas sa pagmumold ng ating Panginoon. So lesson 1, the potter has a vision. Meron pong vision yung potter dito. Kagaya po ng ating binasa, God sees what we can become. May vision po yung potter, and God sees what we can become. Minsan, hindi po natin maiintindihan, o hindi natin naiintindihan sa ngayon kung ano po yung mangyayari sa atin in the future. Nung tayo po yung mga bata, hindi natin alam kung ano yung kurso na ating kukunin. At after ng kurso na yon, kung ano po yung trabaho natin in the future. But God already knew ang lahat-lahat ng mangyayari sa atin in the future. God sees what we can become. Sa Jeremiah 18:1-3, kagaya ng binasa natin, ang sinabi dyan, verse 3, "So I went down to the potter's house,
and I saw him working at the wheel. Habang ginagawa po, nag-work po yung potter, meron na pong iniisip na disenyo yung potter. Because the potter does not start shaping clay without a design in mind. Amen. Hindi po siya iniikot-ikot lang yung wheel, tapos hinuhulma-hulma na wala lang. Meron na po siyang plano. Meron na pong disenyo sa kanyang utak kung paano niya imomold yung pot o yung clay na iyon. Ang potter po, hindi siya nagsisimula nang hindi niya po tinatapos. Amen. At habang nagsisimula po siya, before siya nagsimula, meron na po siyang disenyo sa kanyang utak. God already sees what our lives can become. Kahit nasa future pa yan, alam ng Diyos kung anong mangyayari sa ating buhay. He sees the finished vessel even when we are still raw clay. Kagaya ng sinabi sa Jeremiah na previous chapters, even while we are in the wombs of our mother, God already knew what we would become. Kahit na hindi pa nabubuo yung kalawakan, alam na ng Diyos kung ano po yung disenyo niya sa atin. Amen. Thank you, Lord. Ano po yung application natin dito? Trust God's vision even when your life seems unfinished. Trust. Trust po kung ano yung nakikita ng Diyos kahit na sa tingin po natin ngayon ay hindi pa po tapos yung ating mga buhay. So sa Jeremiah 29:11 na gusto po nating gusto nating pakinggan, "For I know the plans I have for you." Yun po yung sinabi ng Diyos. Alam niya yung mga plano niya para sa atin. Amen. Hindi po, "For I guess the plans I have for you." Pero ang sinabi ng Diyos, "I know." Alam ko yung plano ko sa inyo. Alam ko kung ano ka in the future. Kung ano ang paano kita gagamitin in the future. God already sees the future because He is the beginning and the end. Amen. Wala pong limitasyon ng ating Panginoon kasi sa simula hanggang katapusan siya po yung may hawak Amen. ng ating mga buhay. Yes, So, Lord. huwag po tayong mag-worry. Lahat po tayo nag-worry. It is understandable. It is a human nature na tayo pong lahat nag-worry. Baka tamaan tayo ng missile, baka ano yung mangyari sa atin. It is human nature to worry. And it is not bad to worry. Kasi po, human nature po yan. But if you would let your worry overcome your faith, dun na po tayo magkakaroon ng problema. Bakit po tayo nagkakaroon ng fear? Because we sometimes forget that our future, our lives, are in the hands of God. Amen. God is in control. Amen. He was in control when He created the heavens and the earth. Nung ginawa ng Diyos yung langit at ang lupa, siya po yung gumawa nun. Wala po siyang kinonsulta nung ginawa niya yung langit at ang lupa. It was very vast. Ang ganda-ganda ng ginawa ng Panginoon. Kung makikita lamang po natin yung kabuuan, the creation of the Lord was great. Amen. He held it in the palm of His hands. And minsan nakakalimutan natin na yung Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, na hindi pa natin nakikita yung katapusan hanggang ngayon, ay siya din gumawa ng ating mga buhay. God was in control when He created the heavens and the earth. God is still in control sa ating mga buhay. Amen. Hindi po ang may control ay kung sino yung gobyerno o yung Iran man or kung sino man yung umaatake sa atin. The ones that is in control is our God. Amen. Wala pong ibang may control sa ating mga buhay. He is and will always be in control. Amen. Huwag po kayong mag-alala, ang mga buhay po natin ay nasa kamay ng Panginoon. Yes, Lord. He is our Creator. He is in control. So, when an artist, kung yung nag-sculpt po, sculpture, yung ganitong ginagawa, others may see a lump of clay. Minsan, ang nakikita nila ganito lang, lump. Ito lang buong clay na to. But, yung artist po already see
the statue that He would make out of it. Amen. Hindi po natin nakikita anong ginagawa nitong artist na to. Anong ginagawa niya? Ano kayang forma nito? Pero sa atin, ganito pa lang ang ating nakikita. Pero sa mata at sa isip ng artist na gumagawa, meron na po siyang finished product. And ganun din po sa ating Panginoon. Amen. Ganito pa lang, maraming mga flaws, maraming mga pagkukulang, maraming kasalanan pa ang nakikita natin sa ating mga sarili. Pero sa mata ng Diyos, perpekto na po tayo kapiling niya. Ganun po kaganda yung vision ng Panginoon sa atin. We are flawed at the moment, pero sa mata ng Diyos, nabuo na niya tayo. Marami tayong mga basag, maraming brokenness sa ating mga buhay, pero sa mata ng Diyos, buong-buo po tayo. Ganun po yung pagkagawa ng Panginoon sa atin. So kagaya po ng sinabi kanina, trust God's vision even when your life seems unfinished. Next lesson po, the clay must be yielded. Kailangan pong durugin, kailangan pong palambutin ang clay. Hindi po pwede na yung matigas na clay ay gagawin natin pot. Kasi po hindi po mapuporma yan. Kailangan basagin, kailangan durugin para po ito ay pumorma sa kung ano yung gusto ng artist. Surrendered to the potter. Dapat ganun din po sa atin. We should surrender our lives to the potter. Ibig sabihin, surrender our lives to God. Yung naglililok at humuhulma po sa atin. In Jeremiah 18:6, ang sinabi dyan, like clay in the hand of the potter. Tayo pong lahat ay clay. Huhulmahin pa lamang sa kamay ng ating potter. Ibig sabihin, the clay cannot shape itself. Amen. Hindi natin kayang hubugin at hulmahin yung ating mga sarili. Minsan sinasabi natin, ay dapat yung pagkahubog sa akin ni Lord, yung matangkad. O dapat yung pagkahubog sa akin ni Lord, yung medyo payat-payat. Dapat yung forma ng aking katawan, ganito. Dapat yung ilong matangos, dapat yung mata mapupungay. Ang dami-dami nating gusto. Pero ang dapat po nating isipin, we cannot shape ourselves. It is God who shapes us. Amen. And ang sinabi kanina, the best that He can see in us. So wag po tayong maging jealous sa iba kung paano po sila hinulma ng Panginoon. Kasi ang pagkatingin pa lang sa ating Panginoon, sinabi niya doon, the potter always makes sure that we would be formed in the best that He thinks we can be. Amen. So eto na po yung best version natin. Huwag na po tayong mag-goal na meron pa tayong ibang klaseng katawan, ibang klaseng pagkahulma. Ito na po yung disenyo sa atin ng Panginoon. Kahit anong inom ko ng Cherryfer dati, hindi po talaga tumalab ngayon. So wag na po tayong mag-expect na mapapalitan pa kasi ito na po yung binigay sa atin ng Panginoon. And flaw man sa ibang tao, may pagkukulang man sa mata ng ibang tao, the best na sa mata ng Panginoon. Amen. So wag po tayong mag-settle na, ito yung gusto ng mga tao. Tapos madadown po tayo sa ating mga sarili. Kasi sinabi ng Diyos, the best ka na sa paningin ng Panginoon. You are designed just as how God wants you to be. For a clay to be useful, it must be soft, flexible, and surrendered. Hindi po pwede na ang clay, ikaw bilang clay ng Panginoon ay magmamatigas. Hindi ka po talaga mahuhulma ng Panginoon. At hindi ka magagamit ng Panginoon kung magpapatuloy ka sa katigasan ng iyong ulo at katigasan ng iyong puso. You must be soft, flexible, and surrendered to God for you to be able to be useful. Ang dami-dami sa atin, Lord, gamitin mo ako. Pero Lord, gamitin mo ako. Pero Lord, ayoko magpabago sa iyo. Pwede po ba yan? Lord, gamitin mo ako. Sana maging worship leader din ako dito. Maging preacher din ako dito. Pero ayaw magpabago. Konting. Pagtuturo lang, nasasaktan na kaagad. Umaalis na. Or hindi na nagpaparamdam. Konting pagtuturo.
na ng Panginoon ha, hindi po ng tao, pero pagtuturo ng Panginoon ang nagtampo na sa Lord. Lord, bakit ganyan? Hindi po dapat. For us to be useful, we must be soft, flexible, and surrendered. Ano po to spiritually ang ibig sabihin? A hardened clay cannot be shaped by God. Kapag ikaw mismo ay magmamatigas, hindi ka po mahuhulma ng Panginoon. Things that harden our hearts, ano po yung mga bagay? Pride. Unang-una, kapag may pride sa puso, mahirap po talaga tayo na baguhin ng Panginoon. Kasi iniisip natin, Lord, hindi ko na kailangan yung pagbabago na yan. Perfect na ako. Wow. Sana all perfect. Lord, perfect na ako. Hindi ko na kailangan yung iyong salita. Hindi na kumukonsulta sa Biblia kasi perfect na nga. Pero hindi po tayo dapat ganyan. Pride would harden your heart. And then, kapag harden na po yung ating mga puso, we will not be used by God. Next, stubbornness. Pagka matigas ng ulo, ilang beses nang tinuruan, ilang beses nang pinangaralan, pero pareho pa din yung ginagawa. Walang pagbabago. Hindi po to patama sa kahit na kanino po, pero tayo pong lahat ganito. Amen. Unfortunately, tayo pong lahat ay ganito. Minsan, na dapat iwasan yung kasalanan, ini-enjoy pa minsan. Stubbornness. Next, unforgiveness. Matagal na pagkakasala ng kapatid, mga siguro 10 years ago, pero hindi pa rin nakakalimutan, parang fresh as yesterday lang, na hindi pa rin nakakalimutan. Unforgiveness can harden your heart, and in the end, hindi ka po magiging kagamit-gamit sa kingdom ng Panginoon. If you continue to not forgive. Alalahanin po natin ang salita ng Diyos, forgive so that you will be forgiven. Ang pagpapatawad, ang magre-resulta po niyan ay kapatawaran din po mula sa ating Panginoon. Next, disobedience. Ito yung salita ng Diyos, ito yung utos ng Diyos, lumilihis pa rin tayo. Disobedience could harden our hearts that would result na hindi po tayo magiging kagamit-gamit sa kingdom ng Panginoon. Minsan, iniisip natin, okay lang, kasi ayoko namang mag-preach. Okay lang, ayoko namang sumayaw-sayaw dito. Ayoko namang mag-worship leader. Hindi lamang po yan yung gamit ng Panginoon sa atin. We can be useful sa ating mga pamilya, sa ating mga trabaho, at kung saan man po tayo nilagay ng ating Panginoon. Kapag wala po sa ating mga puso yung pagiging open sa paghuhulma ng Diyos, hindi ka po magiging successful sa buhay, sa ministry, sa trabaho, at kahit sa anumang aspeto ng iyong buhay. If you continue to harden your heart to God. Dapat po willing po tayong magpabago sa Panginoon. In Isaiah 64:8, ang sinabi dito, "Yet you, Lord, are our Father. We are the clay, you are the potter. We are all the work of your hand." Amen. Hindi po ito baliktad. Hindi, I am the clay. Hindi po yan, you are the clay, Lord, and I am the potter. Hindi po tayo yung humuhulma sa Diyos. Tayo po yung hinuhulma ng Diyos. Pero madalas, Lord, dapat ganito, Lord eh. O diba? Parang tayo yung potter sa ating mga buhay. Hindi po tayo yung humuhulma sa Diyos. Minsan, gusto pa natin na ang salita ng Diyos yung mag-adjust para sa ating mga pag-uugali. Gusto pa natin minsan ang salita ng Diyos yung mag-adjust para sa ating mga ginagawang mga mali. Gusto pa nating baliin yung salita ng Diyos at yun yung mag-adjust para sa atin. Hindi po pwede ganyan. Tayo po dapat yung mag-adjust sa salita ng Diyos. Tayo po yung clay. Huwag po nating kalimutan, we are the clay. Amen. The Lord is the potter. Amen. Hindi po tayo yung potter. Kasi for sure po, kung tayo yung potter, ang papangit ng mga buhay natin. Pero praise God, at ang Diyos yung ating potter, hinuhulma niya po tayo to the best possible that we can be. Praise God. Ang application po nito sa ating mga buhay, God can
do more with surrendered life than with a talented but stubborn life. Kahit na gaano ka pa katalentado, kahit gaano ka pa kamaabilidad, kung hindi ka po nag-surrender ng buhay sa Diyos, hindi ka po magagamit ng Panginoon. Mas kagamit-gamit ang taong tingin niya ay wala siyang knowledge, ay wala siyang kakayahan, wala siyang abilidad. Mas kagamit-gamit po yun kung sinurrender niya ang kanyang buhay sa Diyos kaysa ikaw na puro puno ng talent pero ang tigas naman ng ulo, ang tigas naman ng puso. God would be using those people that are surrendered, not talented, not maabilidad. Kasi ang Diyos po ang nagbibigay ng talento at ability sa ating lahat. Amen. Wala pong iba. Next po. Okay na ba? Next po natin. Lesson number 3. The potter reworks the clay. Ang potter po ang nagre-rework sa clay. Saan siya na po ang daming introduction? Praise God. Next, the potter reworks the clay. God restores broken lives. Kahit gaano man ka-broken yung ating mga buhay, kahit gaano sa tingin natin ang ating mga buhay ay napaka-imperfecto, but God can restore our lives. God can rework our lives. Kayang-kaya pong baguhin ng Panginoon ang ating mga buhay. Kagaya po noong sa Jeremiah 18:4, ang sinabi dyan, the clay was marred. Yung clay daw was marred. So ibig sabihin, the clay was marred. So ibig sabihin, merong imperfection ang clay na iyon. So ang clay, kapag hinuhubog po, minsan lumilihis ng landas, minsan nade-deform po kahit na hinuhubog na siya. Nade-deform. Pero hindi po tumitigil ang potter dyan. Binabalik niya po sa saktong forma. So the clay was marred. The clay was destroyed. Merong spoiled ang clay. Merong parte sa clay na hindi kaaya-aya in his hand. At sinabi dito, so the potter formed it into another pot. Noong nakita ng potter na merong konting pangit doon sa clay, hindi niya itinapon ng clay. Pero ginawa niya ulit into a new one. He reformed the clay. Ano pong ibig sabihin nito sa atin? Sometimes, the clay becomes marred or damaged, but the potter does not throw it away. He reshapes it. Ganun po yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Marami po sa atin na ang dami-dami pong mga kakulangan, ang dami-daming mga kapintasan sa ating mga buhay, but still, hindi po tayo tinapon ng ating Panginoon. Instead, God reshaped us. Amen. God remolded us. Mas pinaganda po tayo ng ating Panginoon. Hindi po siya yung ibang mga tao na kung nakita yung imperfection sa atin, susukuan na po tayo. Or, itatapon na lang po tayo. Wala ka nang silbi sa akin. But God, hindi po siya ganyan. Even with our imperfections, God shaped us and reshaped and remolded us para maging kagamit-gamit po tayo sa Kanya. Amen. Hindi po nagsasayang yung ating Panginoon. Thank you, Lord. Ginagamit pa rin tayo ng ating Panginoon kahit mga imperfect po tayo lahat. Because God specializes in restoration. Amen. Hindi po siya yung tipo ng Diyos na, okay, nagkasala ka ngayon, disqualified ka na sa kingdom ng Panginoon. Nagkasala ka ngayon, hindi ka na pwedeng gamitin ni Lord. Hindi po ganyan si Lord. God is a God of restoration. Amen. Ano po yung example dito? Failure does not cancel God's purpose. Huwag po natin kalimutan na pumalyaman tayo,
na ilang beses man tayo nagkasala sa Diyos, it does not cancel God's purpose in our lives. Kapag gagamitin ka ng Diyos, gagamitin ka po talaga ng Diyos. Amen. Kahit ilang beses ka pong pumalya. Huwag po tayong ma-discourage na, Lord, ang dami ko ng kasalanan at pagkukulang sa iyo. Hindi mo na ako magagamit. Hindi po ganyan si Lord. Failure, inuulit ko, does not cancel God's purpose. Alalahanin po natin, Peter, the disciple of Jesus, the apostle of Jesus, denied Jesus 3 times. 3 beses niya pong dininay si Jesus Christ. But later, become a bold leader sa Christianity. Paul, si Saul po, dati, ilang beses na po niya na pinersecute ang mga Kristiyano. Pero noong na-convert po siya into the faith, he was used by God mightily. Ang sinabi na nga po, lahat ay makasalanan but I am the worst of it all. Pero ginamit pa rin po siya ng Panginoon. Tayo pong lahat ay nagkakasala. Tayo pong lahat ay pumapalya sa Panginoon, but it does not mean na na-disqualify na po tayo sa Kanyang kingdom. God can still change us, can still remold us kapag tayo po ay nagsusurrender sa ating Panginoon. Amen. Just surrender your life to God. Ilang beses ka mang madapa, bumangon ka at mag-submit ka sa Panginoon, and God would still be able to use you. Kagamit-gamit ka po sa kingdom ng Panginoon. Application, your past mistakes. Kung ano man yung mga nagawa mo dati, nilista man ng kaaway, ang mga ginawa mo dati, ang haba-haba na ng listahan ng mga ginawa mo dati, do not disqualify you from God's future. Kahit gaano kahaba at gaano karami ng ating mga kasalanan sa Diyos, hindi po niya tayo disqualify sa kanyang future na ginawa para sa atin. God can remake what life has broken. Yun po yung ating tandaan. Kaya niyang baguhin. Kayang-kaya ka pa niyang baguhin. At kayang-kaya ka pa niyang isalba sa kung ano man yung iyong mga ginagawa ngayon. Ang kailangan lang natin, surrender your lives to God. Amen. Next, lesson number 4. The potter uses pressure. Ang potter po gumagamit ng pressure. So the trials shape us. So yung mga trials po, sinishape po tayo niyan. A clay must go through a process. Ano po yung process na ito? 3 proseso. Pressure on the wheel. So habang iniikot-ikot po siya sa wheel at hinuhulma, may pressure na po doon. Shaping by the hands. So yung pagkurba-kurba, sinishape doon, masakit po yun. But the last, fire in the furnace. Para po mas tumibay, ito po yung ibig sabihin, without the fire, the vessel remains fragile. So, para tumibay yung clay na nahulma, kailangan niya pong ipa-undergo sa fire. Kapag hindi nag-undergo sa fire, kapag yan ay natapik lang, nabasag na kaagad. So for a clay to be able to be sturdy, para po maging matibay yung clay, it needs to undergo fire. And ganun din po sa atin. Para pagtibayin tayo ng Diyos, meron pong mga pagsubok sa buhay. Minsan nade-discourage tayo, bakit ang dami-daming pagsubok, Lord? Pero ang mga pagsubok po ang nagpapatibay sa atin. Kaya, God uses trials to strengthen Amen. us. God uses trials and testings to strengthen us, not to destroy us. Amen. Hindi po tayo hinuhulma ng Diyos para lamang po basagin niya. Hinulma po tayo ng Diyos, pinadaan sa apoy para po tayo ay palakasin sa Amen. ating pananampalataya. In James chapter 1 verses 3 to 4 ang sinabi dyan, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Amen. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Yun yung gusto ng Panginoon. Kaya tayo pinapadaan sa mga trials and testings para magkaroon po tayo ng perseverance. Perseverance
that would be finished, kapag natapos na yung perseverance sa kanyang trabaho sa atin, we will be mature and complete, not lacking anything. Amen. Sa pagdating ng another testing, sasabihin natin, napagdaanan ko na yan. Kinaya ko dati yan sa pamamagitan ng Diyos, kakayanin ko pa rin yan ngayon sa pamamagitan ng Diyos. Amen. Ano po yung ibig sabihin? Pressure is not punishment. Yung mga testing po sa atin, yung mga trials sa ating mga buhay, hindi po yan lahat punishment. Minsan po punishment kasi gumawa po talaga tayo consciously ng kasalanan. Pero kapag tayo po'y sumusunod sa Diyos at meron pa rin testing and trials, pressure is not punishment, pressure is preparation. Amen. Piniprepare po tayo ng ating Panginoon. So, if you are in a difficult season, kapag may pinagdadaanan ka po ngayon na mahirap, gaya ng mga missiles na ating iniilagan ngayon, remember, God is not destroying you, He is shaping you. Amen. Hinuhulma po tayo ng ating Panginoon. And lastly, lesson number 5, the vessel has a purpose. Hindi ka po pinanganak dito sa mundo, hindi ka inalaw ng Diyos na ipanganak dito sa mundo nang wala ka lang pong gagawin, nang wala kang purpose, na pupunta ka lang, magtatrabaho, mag-aasawa, magkakaanak, mamamatay, wala na. Meron pong purpose sa atin ang Panginoon. You were made for God's glory. Tayong lahat ay ginawa para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. In Romans 9:21 it says, "Does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for special purposes and some for common use?" May karapatan po ang Diyos for special purposes and some are for common use, pero lahat po ay may purpose. Lahat po ay kagamit-gamit. Lahat po ay may plano ang ating Panginoon. Every vessel has a purpose. Every one of us has a purpose. God created you for His glory, His kingdom, and His service. Tayo pong lahat ginawa for the glory of God, for the kingdom of God, at para po magserbisyo sa ating Panginoon. Lahat po tayo ay may purpose. Hindi lamang po yung pastor, hindi lamang po yung mga elders, yung mga leaders ang may purpose. All of us here have a purpose. Tayo pong lahat ay may purpose na nagmumula sa Panginoon. Sinabi pa sa Ephesians 2:10, "For we are God's handiwork," gawa ng kamay ng Panginoon. Kung matatandaan niyo po, in the creation of the world, when God created light, ang sinabi niya lang, "Let there be light." Nung ginawa ng Diyos yung langit at yung mga tubig, sinabi lang ng Panginoon, sinambit ng Panginoon. Yung mga kahoy, sinabi ng Diyos, "Okay, let there be trees," may trees. Yung mga animals, let there be animals, may animals. But when God created human, He made humans through the palm of His hands. Amen. Special po tayo sa paningin ng ating Panginoon. Hindi lamang po niya tayo sinambit, okay, meron ng Joseph. Wala na, nandiyan na si Joseph. Hindi po. Hinulma tayo ng ating Panginoon. In Psalm 139, ang sinabi doon, "You knit me together in my mother's womb." Ganun po tayo kadelikado na ginawa, kadelicate na ginawa ng Panginoon. "For I am wonderfully and fearfully made." Amen. Tayo pong lahat, yung mata natin in the right place, yung ilong natin pababa, kasi kung pataas, nalunod na tayo sa ulan. Lahat po ng pagkagawa ng ating Panginoon may Thank you, purpose. Lord. And ganun po ka-intricate ang plano ng ating Panginoon. So, huwag po kayong mag-isip na walang purpose ang Diyos sa'yo. Delikado, grabe, ang oras na iginugol ng Panginoon para buuin tayong lahat. At yung plano ng Panginoon para buuin tayo lahat, para lang ba mamatay tayo ng walang dahilan. Pero tayo pong lahat ay ginawa with a purpose from God. Ganun po tayo kamahal
ng ating Panginoon. So let us all remember, you are not an accident. Amen. Hindi ka po aksidente na sinabi, ay, nakalimutan ng parents ko na magkaroon ng contraception kaya na nagawa ako. Hindi po ganyan. You are not an accident. You are God's workmanship. Amen. Ikaw po yung masterpiece ng Panginoon. Ginawa ng Panginoon purposefully. Ginawa ng Panginoon, pinagugulan ng Panginoon ng panahon para gawin. We are the masterpieces of the Lord. You are God's workmanship. Ibig sabihin, kamay po talaga ng Diyos yung gumawa po sa atin. So in conclusion, the message of the potter and the clay reminds us, first, God has a plan for your life. May plano ang Diyos sa iyong buhay. You must surrender to His hands. God can restore what is broken. Ilang beses man tayong mabroken, na hindi natingin ng iba kagamit-gamit sa ministry, pero kagamit-gamit pa rin sa mata ng Diyos. Trials are part of the shaping process. Kaya po tayo tinatry, kaya po tayo tinatest, para po tayo ay mahulma sa kung ano man yung purpose ng ating Panginoon sa atin. And lastly, you were created for a divine purpose. You and I are my purpose mula sa ating Panginoon. So the question, magre-resist pa po ba tayo sa ating Father, sa ating Diyos? Or harden ba ang ating mga puso ngayon by pain and pride? Are you willing to surrender your life to God? Are you willing to surrender your life to God? Surrender po ba tayo sa ating Father? Alalahanin po natin, may plano, may purpose ang Diyos sa atin. All we have to do is to surrender in the Potter's hand. Bakit po? Because the greatest place to be is in the Potter's hands. Amen. Doon sa naghuhulma sa atin. The safest place to be is in the Potter's hands. The calmest place to be, the most peaceful, the most abundant place to be is in the Potter's hand. Kaya huwag po natin kalimutan, let us submit to God. Hayaan natin yung mga pagsubok na inaalaw niya sa ating mga buhay. Pagdaanan natin yon, huwag nating kalimutan, hindi lang po tayo ang dumadaan doon. Nandun po yung kamay ng Panginoon na humuhulma sa atin. Open your spiritual eyes and you would see that the Lord all along is with us. Kasama natin ang Diyos. Hinuhubog tayo ng Diyos so that when the time comes, magiging kagamit-gamit po tayo sa kaharian ng Diyos. So let us all be ready sa pagpagamit sa ating Panginoon because God sees the best in all of us because He made the best in all of us. Amen? So huwag po kayong mag-alala sa mga pagsubok ngayon, yung mga pinagdadaanan natin, testing lang yan ng Panginoon para po tayo lahat ay ma-perfect niya. Na kahit na may konting mga basag dyan, susubukan pa rin ng Diyos at gagawin ng Diyos na ulitin, na hulmahin po tayo para maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. Minsan po, ang purpose po natin, yung iba, yung purpose, yung mga clay po, yung clay pots, merong gamit sa pagtanim ng halaman, meron namang sa pagluluto, meron namang mga plato ng mga nakaraang panahon. Hinulma po yun para maging plato. May iba naman gamit sa banyo. May iba tinapaihan, iniihian, or at least may kagamit-gamit pa rin po. Lahat po ng iyon ay may purpose sa Panginoon. At magagampanan lamang natin yung ating purpose if we surrender ourselves to God. Surrender yourselves to the Potter so that He can mold you and shape you to be the best that you can be. All glory to our God. Praise God.